play a game. Why It's just something we do when someone new joins the family. a game? What game? Hide and seek? Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon recap natin ang 2019 action horror film na pinamagatang Ready or Not. Warning, spoilers ahead, kaya set back and relax, simulan na natin. Sacrifice. Nagsimula ang pelikula sa dalawang batang lalaki na sina Daniel at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Alex na magtago sa cabinet, ngunit pagkasara ni Daniel ay nakita siya ng isang lalaki na nagngangalang Charles at humihingi ito ng tulong sa kanya at sinabing may gustong pumaslang sa kanya. Ngunit imbes na tulungan niya ito ay tinawag pa niya ang mga tao na gustong pumatay sa kanya na nakamaskara. Habang nagmamakaawa naman si Ellen na wag nilang patayin ang kanyang asawa, ngunit isa sa nakamaskara ang nagpatama ng spear gun kay Charles at may isang nakamaskarang babae ang lumapit kay Daniel at sinabihan niya ito na proud ito sa kanya. Habang si Charles naman ay kinaladkad palayo, habang si Ellen naman ay sumuko na sa pakikipaglaban para sa kanyang asawa. At makalipas ang 30 taon ng bride na si Grace ay nagpra-practice sa harap ng salamin, suot ang kanyang wedding gown at tila excited ito sa kanyang kasal, at makikita rin ang groom na si Alex na isang mayamang angkan ng Ledomas family at tila masaya ang dalawa habang tinatanaw sa kanilang bintana ang mga pamilya ni Alex. At pumasok naman sa silid ang kapatid niyang si Daniel at sinabi na maghanda na sila dahil malapit na mag-umpisa ang kanilang kasal, ngunit bago ito umalis ay sinabihan niya si Grace na habang may oras pa ay pwede pa ito umatras sa kasal, at gaya rin ng pagkakasabi ni Daniel ay muling ibinalik ni Alex ang mga tanong ni Daniel kay Grace. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Grace kay Alex ay hindi ito umatras sa kasal at inakala naman ni Grace na nagbibiro lang ang magkapatid. At lumipat ang eksena habang nagpapakuha ng litrato si Grace ay ipinahayag naman ni Tommy Ledomas na ama ni Alex ang pagtutol nito kay Grace, at halatang ang buong pamilya nito ay hindi gusto si Grace dahil ang mga ito nakatingin ng masama, kabilang na ang tiyahin ni Alex na si Ellen at matapobreng asawa ni Daniel na si Charity. Ngunit nang maramdaman ito ni Grace ay lumapit naman ang ina ni Alex na si Becky upang paluwagin ang loob nito, at sinabi nito sa kanya na parehas lang sila ng nararamdaman noon nung ikasal siya kay Tommy. Kaya naman nagtapos ang kasalan na walang anumalyang nangyari. At nang pagkagabihan makikita na ang bagong mag-asawa ay naglalambingan sa kwarto ni Alex, ngunit nahinto ito nang makita nila si Helen na nanunood sa kanila. At sinabi ni Helen sa mga ito na hinihintay na sila ng buong pamilya sa lobby, at sinabi rin ni Alex kay Grace ang tungkol sa tradisyon ng kanilang pamilya, at ayon kay Alex ang buong yaman ng kanilang pamilya ay nanggagaling sa pagbebenta nila ng mga board games at iba pang klase ng mga baraha. At sinabi rin ni Alex kay Grace na naglalaro ang buong pamilya ng baraha sa hating gabi tuwing may bagong miyembro sa kanilang pamilya. Ang laro ay papapiliin sa pamamagitan ng pag-draw sa card, kaya naman nang marinig ito ni Grace ay na-excite ito at pursigidong manalo sa kanilang laro. At nang makababa na sila ay nakaabang ang lahat pagdating ni Grace, at mainit naman ang pagtanggap rito ni Becky. Ngunit nakita ni Grace si Alex na tila kinakabahan sa di malamang dahilan, kaya naman pinakalma ito ng kanyang asawa. Mayat-maya naman ay dumating ang kapatid ni Alex na babae na si Emily at asawa nitong si Fitch at dalawa pa nitong anak. At tila naman na excited si Emily na makilala si Grace, ngunit inabala naman sila ni Helen at sinabi ang disappointment nito sa pamangkin. At nang makumplito na ang buong pamilya ay pumunta na ang mga ito kasama si Grace sa game room na puno ng mga hunting weapons at mga pinatuyong hayop na nakadisplay, at dito nangakweninto ni Tony ang kasaysayan ng Ledomas Gaming Empire, kung saan ang kanilang lolo na isang merchant seaman na si Victor ay hinamon na mag-solve ng puzzle box ng isang antique collector na si Mr. LaBelle. Si Mr. LaBelle ay nangako na magbibigay ng perang pampuhunan sa anumang negosyong nais ng kanilang lolo na si Victor kung masosolve nito ang puzzle sa box. At nang magawang masolve ni Victor ang puzzle ay dito na nagsimula ang yaman ng kanilang pamilya. Kaya naman ang tradisyon ng pamilya ay nagsimula kung saan sila ay naglalagay ng isang blankong card sa box, at ang box ay pipili ng game habang si Grace ang kukuha ng card na kanyang pipiliin. At nang ilabas na ni Grace ang kanyang napili na card ay agad nitong ipinahayag ang larong kanyang napili ay hide and seek, kaya naman ang lahat ay natahimik habang si Alex naman ay nasindak at lalong kinabahan dahil sa napili na laro ng kanyang asawa. Kaya naman sinabi na ni Tony ang rules ng laro at sinabi nito kay Grace na dapat magtago ito sa buong pamilya hanggang sa magliwanag ang araw. At sinabi naman ng pabulong ni Alex kay Grace na magkita sila mamaya sa kanyang silid,
Ngunit tinanggihan nito ni Grace at tila gusto niyang manalo sa laro at gusto rin itong magpakitang gilas sa kanyang buong pamilya. Kaya naman pinatay na ni Tony ang mga kamera at ang mga pintuan at ang mga bintana ay nakalock. At nagsimula na nga ang countdown upang bigyan si Grace para makapagtago. Subalit ang hindi alam ni Grace na ang buong pamilya ay kumuha ng mga hunting weapons na gagamitin sa kanya, kaya naman nakahanap na si Grace ng pagtataguan. Habang si Becky naman ay sinusubukang payuhan si Alex na manatili muna ito sa kanyang kwarto habang hindi pa natatapos ang laro. At nang mag-umpisa na silang huntingin si Grace, ay makikita na tila kinakabahan si Fitch sa paggamit ng kanyang crossbow, at gumawa ito ng dahilan upang makapagpalipas oras sa banyo. At nang mainip naman si Grace sa kanyang pinagtataguan ay lumabas ito at naglakad sa hallway. At nakita nito ang isang kasambahay ay sinunggaban naman siya ni Alex upang dalhin sa kanyang silid. Kaya naman nang marinig nila ang isang miyembro ng pamilya ay nagtago sila sa likod ng kama. At may isang maid naman na pumasok sa kanilang kwarto at nang ito ay papalabas na ay bigla naman itong pinaputukan ni Emily sa ulo sa pagkakaakala na ito ay si Grace, kaya naman tinawag nito ang buong pamilya at narinig ni Grace ang ritual na pagplaplano para kanya. At nang makaalis na ang buong pamilya ay tumakas ang dalawa sa isang korehidor at ipinasuot ni Alex ang kanyang sapatos sa kanyang asawa, at dahil sa pagtataka ni Grace ay napatanong ito sa asawa na ipaliwanag nito ang mga nangyayari sa kanila. Kaya naman sinabi na ni Alex ang mga plano ng pamilya at ayon kay Alex nakuha ni Grace ang pinakapangit na baraha kung saan kailangan nitong mamatay sa ritual bago sumikat ang araw, dahil kung hindi may mangyayaring masama sa buong Ledomas family. At nang marinig ito ni Grace ay nagalit ito kay Alex dahil alam na pala ni Alex na siya ay nasa panganib at hindi siya nito binalaan, kaya naman sinabihan nito si Grace na pumunta sa dulo ng korehidor at maghintay sa kusina habang si Alex naman ay pupunta sa security room upang i-unlock ang mga pintuan at bintana. Subalit nang makarating na si Grace sa dulo ng korehidor ay dalawang pinto ang kanyang nakita kaya nalito ito kung saan siya pupunta. At makikita rin na binubuhat nila Tony ang katawan ng isang maid na napatay subalit bigla namang lumabas si Grace dahilan upang makita siya ng mga ito. At nang papatakbo na si Grace ay nasa likod niya pala si Emily at ito ay pinaputukan ngunit sa kabutihang palad ang lahat ng ito ay nagawa niyang iwasan. Kaya naman nang makapasok si Grace sa isang silid ay nakakita ito ng isang telepono upang ito ay humingi ng tulong ngunit sa kasamaang palad ito ay hindi gumagana. Nang makarinig ng ingay ay nagtago ito. Ngunit nakita siya ni Daniel dahilan upang manginig sa takot si Grace ngunit ayon kay Daniel ay gusto lang niyang kumuha ng inumin at bibigyan niya lang si Grace ng 10 segundo upang makatagpo bago pa nito tawagin ang buong pamilya. At nang malaman naman ito ni Charity ay na-disappoint ito kay Daniel dahil pinatakas niya si Grace, at dahil sa frustration na pagkasunduan ng pamilya na gamitin ang buong security camera upang matagpuan si Grace, at nang makarating na si Grace sa game room ay kumuha ito ng baril habang si Alex naman ay sinusubukang buksan ang mga pinto. Ngunit nang papalabas na si Grace ay nakalock pa rin ang mga pinto kaya naman nang babarelan na niya ito ay napagtanto niya na ang nakuha niyang baril ay walang bala, ngunit napansin naman ni Daniel na na-active na ang mga security camera at naghinala ito na si Alex ang may gawa. At makikita naman na si Grace ay nagtatago nang pumasok ang isa pang kasamahan ng pamilya upang magtimpla ng tea, habang sinusubukan ni Grace lagyan ng bala ang kanyang baril ng ang lock sa pinto ay biglang nabuksan, kaya naman nang makita ito ni Grace ay tinutukan niya ito ng baril at pinapaalis ito hanggang sa napagtanto nito na ang kanyang baril ay isang fake. Nang wala na itong maisip na paraan ay kumuha ito ng teapot at ipinalo sa lalaki at mabilis itong tumakas. At nang marinig na ni Alex na paparating na ang kanyang pamilya ay sinira nito ang main controller, at nang makita na ni Alex sina Tony at Daniel ay kinausap siya ng mga ito subalit pinalo naman siya sa ulo dahilan upang mawalan ito ng malay. Kaya naman ito ay ipinusas ng kanyang ama at kapatid at lumapit naman ang isa nilang kasamahan at sinabi sa mga ito na ang mga pintuan at bintana ay bukas na. At habang si Grace ay nakatayo sa isang palapag habang nakikinig sa kanilang mga usapan. At sa kagustuhan niyang makatakas ay tumalon ito, at nang ito ay makalabas ay pumasok ito sa isang barn at nakakita siya ng isang tao na naka-flashlight, hanggang sa makita niya ang isa sa anak ni Emily at inakala naman ni Grace ay isa itong harmless, kaya naman agad niya itong nilapitan ngunit tinutukan siya nito ng isang maliit na baril at agad naman tumama sa palad ni Grace. Sa galit ni Grace ay sinuntok niya ito dahilan upang makatulog ang bata subalit nagitla ito sa isang kambing dahilan upang ito ay mahulog sa hukay. At nang mahulog si Grace ay labis itong natakot dahil ang hukay ay napakadaming mga bangkay at dito itinatapon ang mga nabiktima ng Ledomas family,
Nang makakita si Grace ng isang hagdan ay agad itong umakyat ngunit ito ay nahirapan dahil sa kanyang sugat na natamo. At nang magawa na ni Grace makalabas ay mabilis itong tumakbo ngunit nakita naman ito ni Charity sa bintana. Kaya naman pinaputukan niya ito ng baril ngunit hindi naman niya ito tinamaan. Kaya naman ipinaalam nito sa pamilya at sinabi na si Grace ay papatakas na. Nang makarating na si Grace sa gate ay sinubukan niyang umakyat ngunit hindi niya ito magawa dahil sa kanyang mga sugat. At nang makakita ito ng isang sasakyan ay sinubukan niyang makalusot upang humingi ng tulong sa driver ngunit hindi naman ito huminto. At nang sa wakas ay makalabas na si Grace ay may isa pang sasakyan na papalapit na galing sa Ladoma State ay agad itong nagtago. At ang driver ng sasakyan ay isa sa tauhan ni Tony at nangako ito kay Tony na ibabalik niya si Grace sa mansion, at lumipat sa eksena na ang buong pamilya ay nagtatalo-talo dahil papalapit na ang pagsikat ng araw at nalalapit na rin ang kanilang palugit upang magsakripisyo kay Mr. LaBelle, at napagtanto ni Daniel na hindi na tama ang kanilang pinaggagawa at sinabi niya na ang kanyang buong pamilya ay karapat-dapat na mawala sa mundo. Ngunit nagawa naman mahanap ng tauhan ni Tony si Grace malapit sa kakahuyan at ito ay hinabol. Ngunit nanlaban si Grace at matagumpay na nakuha niya ang sasakyan nito at habang papatakas ito ay sinubukang tawagan ni Grace ang vehicle assistant ng kotse upang humingi ng tulong ngunit ito ay tumanggi sapagkat ang sasakyan ay nireport na ninakaw. Kaya naman ang sasakyan ay ipinatigil ng agent remotely na naging dahilan upang makahabol ang tauhan ni Tony at dahilan upang patamaan si Grace ng pampatulog. Kaya naman ito ay agad bumalik sa mansion at agad ipinaalam na kay Tony na hawak na niya si Grace, ngunit nang magising si Grace ay agad sinipa ang pagmumukha ng driver dahilan upang sila ay mag-crash. Subalit nang papatakas na si Grace ay naruroon na si Daniel at inamin niya kay Grace na gusto niya ito para sa kanyang kapatid. Ngunit ayon kay Daniel di niya hahayaan na may mangyaring masama sa kanyang pamilya para kay Grace at agad niya itong pinatulog gamit ang sandata. At agad naman tinawag ni Daniel ang kanyang ama na nagtatago sa likod ng puno at muling ibinalik si Grace sa mansion. Samantala hindi pa rin nakakawala sa pagkatali si Alex at pinuntahan naman siya ni Becky upang ipaalam na nahuli na nila si Grace. At ayon kay Alex ang sumpa sa pamilya ay hindi totoo nang siya namang pagtawa sa kanyang anak. Dahil sa akala ni Becky na mas pipiliin ni Alex ang pamilya kaysa kay Grace, at lumipat ang eksena kung saan muling nagising si Grace na nasa ibabaw ng lamesa habang nakatali ang dalawang kamay nito at paa, at pinalibutan na ito ng buong Ledomas family at sinimulan na ang ritual na pagsasakripisyo kay Grace, at uminom ang mga ito ng wine maliban kay Daniel ngunit mayat maya ay biglang nagsuka ng dugo ang mga ito, at malalaman na nilagyan pala ni Daniel ng lason ng wine upang makatakas si Grace. Kaya naman mabilis silang tumakas habang si Alex naman ay nakawala na sa kanyang pagkakagapos. Subalit nang makita ni Charity sina Daniel at Grace ay pinaputukan niya ang kanyang asawa. Kaya naman nilabanan ni Grace si Charity at nagawa niya itong mapatomba. Subalit nang nilapitan ni Grace si Daniel ay naghihingalo na ito at pinilit niya si Grace na tumakas. At habang tumatakas si Grace ay nakita niya si Tony ngunit hindi na natatakot si Grace sa mga ito, at agad niyang pinalo ng gasera si Tony at nawalan ito ng malay, ngunit ang apoy ng gasera ay nagsimulang kumalat sa bahay kaya naman ito ay mabilis na tumakbo. Samantala nang makita ni Alex si Daniel na naghihingalo sa sahig ngunit wala nang nagawa si Alex nang malagutan na ito ng hininga. Nang makarating sa isang silid si Grace ay naruroon naman si Becky at pinatamaan niya ito ng pana ngunit nagawa namang ilagan ito ni Grace. Sa galit ni Grace ay nilabanan niya ito at nagawang mahawakan ni Grace ang box ni Mr. LaBelle ay ginamit ito panghapas kay Becky. Ngunit napahinto ito nang makita siya ni Alex na pinapalo ni Grace ang kanyang ina. At dahil hindi sigurado si Grace na kung kakamp ba niya ang kanyang asawa ito ay lumayo. Habang si Alex ay umiiyak habang sinasabi na si Daniel ay pumanaw na at tinanong nito kay Grace kung siya ay mananatili parent sa kanya matapos ang lahat na nangyari. At tinitigan lang ito ni Grace nang sinubukan ni Alex na lapitan ang kanyang asawa ay hinawakan niya ito ngunit naramdaman ni Grace na unti-unting humihigpit ang hawak ni Alex sa kanyang leeg. Kaya naman napagdesisyonan ni Alex na hulihin si Grace habang tinatawag ang kanyang pamilya. Kaya naman pinilit nila si Grace na isakripisyo at si Alex na ang namuno sa ritual at ito ay may hawak na patalim. At nang sasaksakin na niya si Grace ay bigla itong tumagilid at ang patalim ay tumama sa kamay ni Helen. Kaya naman nagawang makawala ni Grace sa grupo ngunit napagtanto ni Helen na sumisikat na ang araw at sila ay naubusan na ng oras para sa kanilang ritual.
Nang buksan nito ang kurtina ay labis na natakot ang buong pamilya habang naghihintay sa mangyayari, ngunit sa loob ng isang segundo ay wala namang masamang nangyari sa pamilya, at inakala ng kanilang pamilya ay binigyan sila ng second chance ni Mr. LaBelle. Ngunit ayon kay Helen kailangan pa rin nilang isakripisyo si Grace subalit ito ay biglang sumabog at sumunod naman rito ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kaya naman si Grace ay nagsimulang humalaklak habang nakikita niya ang nangyayari sa pamilya ni Alex. Kaya naman sinubukang humingi ng tawad ni Alex sa kanyang asawa ngunit tinanggihan naman ito ni Grace at nais na nitong makipag-divorce at hinubad ang kanilang singsing at ibinato ito kay Alex. At sabay itong sumabog, at tiningnan ni Grace ang upuan ni Mr. LaBelle at may isang aparisyon ng isang lalaki na sumaludo sa kanya. Habang makikita na naupo si Grace sa labas ng bahay habang dumadating ang mga bumbero at pulis, at dyan na nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan nyo ang movie recap na ito ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod pa nating mga videos. At gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang sa ibaba at ilalagay natin yan sa intro sa susunod nating mga videos.